Good morning mga boss. Welcome back sa ating channel, Tilaok Pinas. Hey, Kwek. Kwek. Today is August 16, 2025, araw ng Sabado. Kamusta mga bossing? Kamusta ang inyong mga buhay-buhay? Welcome back po sa ating pangalawang episode ng Dayo series. Sa araw na to, may bibisitahin tayong isang medyo hindi backyard, no, isang malaking farm sa Montalban, Rizal, kung saan nanggaling ang ating mga palahi, gaya ng ating 5K sweater. At sa mga nag-aabang po, ngayon na po yung araw ng ating pagpunta sa ating Dayo series episode 2 sa Rolling Hills Game Park. So samahan nyo po kami pumunta doon ni Paring Chok Cruz para makita natin ang kanilang mga magagandang mga alaga. Time check, 6:40 AM. Bali, paalis na kami ni Paring Chok Cruz. Ang usapan original na usapan namin is 5:30. So na-late ako ng gising, no. Sorry Paring Chok Cruz. So ayan, samahan nyo po kami sa biyahe papunta din sa Montalban, Rizal, sa Rolling Hills Game Park. Pupunta na tayo sa Montalban, Rizal. Simula dito sa amin siguro mga nasa 30 to 40 minutes yung biyahe natin. At siyempre dun sa mga bago dyan, kung naligaw ka dito sa aking channel, huwag mong kalimutan i-like si Paring Chok Cruz at i-subscribe. So yun, habang nasa kaya hindi ka ba nakabay? Hindi ko nandali. So habang nasa biyahe kami, no, panoorin nyo muna yung mga makikita nyong views. Bumili muna kayo ng mga chicha at umupo kanan dyan, right? Happy Fiesta nga po pala sa Barangay San Roque. Hari ba? O yan, dyan na kayo. Makanan dyan. Alam ko nga, dito nga kami Lapit lang pala eh. Oh, ito no. Two-way ba to? Oo, tuloy.
Ano ba yun? Rolling Hills po. Rolling Hills? Game Park. Si Jerry San Juan. Manukan? Manukan. Di game farm. Manukan ng pangalan dito. Okay. Sige po. Sige, tama. Ito na. Ano mo pa ng Game Park? Kung ano ka? Tinagalog niya lang. Tinagalog niya lang yung game. Diba? Oo yata, kaliwa. Dito po yung pamanukan, ano? Dulo po. Sa gubat na po kami. Hindi pala basta-basta makikita to, no? Dito yata sa puno. Dito. Hindi. Dito rin. Bababa daw. Binono. Nga pala. Baba muna ako. Bato lang pala eh. Ha? Oo, dyan na lang. Ayun na ba yung farm? Ayun na pala eh. Yan mga boss, ang putik po dito. Kawawa ang ating white kelso. So yan po mga boss, no. Pinasok na ni paring Chokro si white kelso. Napalaban ng putikan si ano natin, yung white kelso natin, no. So siya na pinapasok ko na at di na ako mangkas at madulas ang daan. At tayo maglalakad na lang tayo papunta doon para mabidyohan din natin yung mga ibang nakalagay dito. Ang daming bakante po, oh. Mga boss, andito na yung mga stag po yata to. Ayan, oh. Kaya tayo stag area nila. Ang ganda ng farm nila, oh. Nasa paanan ng ng bundok. Ayan mga boss, ito po yung nilalakaran ko ngayon. Ayan, ang putik. Mga kak na po pala to. Ayan, mga lugon na. So ayun po boss, mga boss, bigyan ko lang kayo ng konting background. Ang may-ari po ng farm na to ay si Mr. Jeril. Ano nga pala apelyido, no? Ito na yung mga stag, oh. Ito na po pala yung may-ari ng farm. Yo, may-ari po. Salamat po, boss. Kuya. Sa pagpapatuloy. Taga-patuka lang po tayo dito. Ayun. Puro putik, nakakahiya. Maulan. Yan talaga, maulan. Ayos lang yun. Araw-araw nilalaban yan. Ang ganda nito. Wait, pala nga, ano to? Letter Boston. Leather Boston, no? Ang ganda ng iba yung buntot. Kanawa yan, sa ano to? Saan nakakross to, pre? SD? Letter Gilmore. Kanaway. Leather Gilmore. Ganda, oh. Nakita na ni Mark, pre. Bata. Nag-grass cutter pala dito. Siyempre, ayusin lang. Ano? Shoutout muna. Shoutout Ha? muna. Kailangan Oh. muna. Tirador ng bilyar. Boss, birador ng bilyar. Shout out. Shoutout. Ned, pupunta ba kayo doon? Sunod na lang kayo doon.
So yun po mga boss, no, ito yung mga stag area nila. Ayan, ayan. At sabi sa akin ni Boss Jonel, no, yung mga iba raw dito, ito kagaya nitong mga to ay sariling palahi nila. Pero din sa part na po yun, galing Bacolod po, no. So mga binili lang daw po ng may-ari. Pero dito sa mga area na to, ito yung magaganda na stag na to. Ayan. Mga palahi po nila yan. Ayan, ang gaganda po, kaya lang siyempre umulan at maputik. Ayan, medyo ano po yung mga buntot nila. Ang ganda nitong isang to. Oh, parang kamukha rin ng yung mga manok ni paring Chocruz, oh. Ganun na ganun din yung itsura, pati mga tahid. Ayan. Ganda talaga nitong aso na to, parang si Mike. Ito mga palahi niya. So ito po yung pangalan ng farm nila, ayan, Rolling Hills Game Farm. Sponsored po sila ng Bimig Power Max, yan. Kalabuhan pre. Ayan po yung mga ginagamit nila. Oatmeal, masarap to ah. Sabihin mo si Boss Jonel. Mamaya, may mga tanong. So ayun po mga boss, no, habang nandun sila sa nag-uusap sila ni paring Chocruz, puntahan po muna natin yung mga kanilang breeding mga breeding pen nila, yung mga inahin. At andito yung susi. check po natin yung mga inahin nila, ano. Siyempre sa game fowl breeding ang pinaka-importante is yung mga, alam nyo na, mga inahin. Ayan, no. Grabe, ibang klase pala talaga pag sa magagandang farm, no? Yung pinto nito, hindi ko makita yung pinto eh. So ayan, yung mga inahin, ang gaganda, oh. Kaya lahi nito, mga dark legs eh, oh. Grabe mga boss, lugod. First time nating makapunta sa ganitong farm, no? At ang gaganda pala talaga ng mga nakaano dito. Ayun, bubuksan pala eh. So yan. Ayan, ang gaganda, oh. Gaganda ng mga inahin ka. Siguro mga nakasalit na to, ano? At wala pa raw silang ano dito, broodcock. Andun daw sa kabilang farm nila. May may naririnig akong kaldereta. Ayun. Eto, sure ako mga Boston to, mga boss. Ayan, kamukha rin ng inahin natin, kaso iba talaga pag lumaki sa farm, ang gaganda. Ayan, sure ako Boston yan, no? Kamukha ng isang natin, ng isang inahin natin. Saka may pinto. Ayan boss, ang ganda, oh.
Kamukhang kamukha ng mga inahin natin, dalawang Boston natin dun sa sa farm natin sa rooftop. Kamukhang kamukha yung itsura. Kaya lang mas matatangkad, tsaka iba talaga pag sa farm po lumaki, no. Ayan. Tsaka siguro syempre sa dami ng nila, nakapag-selection na sila dito, kaya ito po yung mga magaganda na talaga, no. Yung mga pinili nila para sa breeding. Ayan, ang gaganda. Grabe, oh. Oh, kung titingnan nyo, parang parang mga lalaki. So, yun po. Check po natin yung ibang mga inahin nila. Ano kaya to? Mukhang parang sweaters naman to mga to. Ganda ng breeding nila, oh. Ayan, may bubong, tapos ang mahal lang kasi ng ganyan, oh. Pwede tayong gumawa sa rooftop nito, eh. Nandito na tayo sa huling nila. Wala palang laman. Ayan, oh, ang puputik. Ayun po, no, ang gaganda po ng dito. Ang gaganda po ng mga inahin. Ayan, oh. Uy, malapit ka sa akin, ah. Ang ganda nitong isang to. Ayan, malapit pa siya. Grabe, ang ganda ng buntot. Diretso. Oh, grabe kagandang mga inahin. Ayun pa pala, meron pa pala dun, no? May puti. Siyempre yung barako isang. Nasaan? Tangin natin naman magpakain. Ang mga lahi nito, yan. Gilmore. Ayan. Sobra magpakain. Gilmore po pala itong mga to. Ayan, no? Kaya pala mga dark legs, ayan. Gilmore. Di ba ito nanono ka, pre? Ito po mga boss. Possum sweater na galing po kay Idol Bird Serin. Ayan. Lugon na po siya, no? Puro mga lugon po yung mga nila. Yung mga broodcock nila. Ito rin yung isang galing kay Idol, no? Idol Bird Serin, possum sweater. Ayan, magkapatid po yun. Tsaka yung isa, yung kanina yung nasa likod ko. Ito mga boss, galing din daw po kay kay Bird Serin. Ayan. Mga Escolin White. Ayan po mga itsura, oh. Gaganda po, oh. Yan. Medyo maaraw na, no? At ang hirap mag-video, against the light tayo. Yan. Ganito pala itsura ng Escolin White, oh.
Hindi siya masyadong purong white, no. May mga halo siyang may mga brown ayan. So ayan po mga boss, galing kay Bertseline, mga Escolin white, ayan, mga inahin na yan. So andito yung range area nila yan. Bulik. Ito, mga baby stag. Ayan, no? Gaganda, oh. Medyo maputik lang. Pasok natin yung camera natin. Ayan. Ayan po yung mga baby stag nila, no, na mga nare-range. Ayan. So yun, mamaya tatanong natin kung nag-out sila ng mga ganito, no. Ito pa. Tang, nagtatanong yung mga subscriber ko, may mga binebenta ba kayo dito? Wala pa yata. Kasi nga maliliit ko. Hindi naman maibenta. Sana yan. Alin? Yan. Wala hindi na natin. Ito yung mga nasa range. Kinukulang na rin kayo, no? Oo. So yun mga boss, hindi pa sigurado ni Tatang kung may mga pang-out sila dahil ultimo sila kinukulang din sa mga nila, sa mga alaga nila. Alahin yan, Tang. Si Tatang yung nag-ano dito. Gumagawa niya mga yan. Yun po mga boss, no. Tapos na yung Dayo series natin sa episode na to. At nagpapasalamat tayo sa Rolling Hills Game Farm sa pagtanggap nila sa atin dito sa kanilang farm. Napakagandang farm. At hindi na tayo nagpaalam kay Boss Jonel. Medyo camera shy si Boss Jonel. Ayan. So, ayan. Pauwi na kami ni paring Chok Rose at babaybayin uli namin yung tuwid na daan. Ako maglalakad na lang uli ako. At si paring Chok Rose na magdadala muna ng ating white kelso. Sinibalang na nga pala, oh. Ang dumi na. Itong isang to, oh. Okay, pre, makano ka na. So, yun po, bago tayo magpaalam, bago tayo umuwi, gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi po basta-basta tong farm na dinayo natin, At sa kwentuhan namin ni Jonel, marami tayong nadinig na malalaking pangalan sa industriya nitong hobby natin, itong passion natin sa game foul. Halos lahat po ng mga malalaking pangalan, lalo na yung mga Team Escolin, ay kasama rin nila dito sa farm na to,
At minsan meron daw pong mga manok na pinapadala rin dito galing dun sa mga malalaking pangalan na yun. Ayan po yung kabuuan ng farm. Nasa paanan sila ng bundok dito sa Montalban, Rodriguez, Rizal. So yun, palabas na kami ng farm. At muli maraming salamat sa iyo, Boss Jonel Valdez, para sa pagpapatuloy sa amin dito sa Rolling Hills Game Farm. So kita-kita na lang po ulit tayo sa biyahe. At pag uwi ng bahay, magkakaroon tayo ng konting kwentuhan dun sa mga nasaksihan natin dito sa farm, no? So yun, kita-kita po tayo sa biyahe. So ayun na nga po mga boss, no? Andito na tayo uli sa ating bahay, sa ating manukan sa rooftop. At katatapos lang natin kumain. At medyo maulan. Ayan, kape po tayo. At kasama po natin si Kwek na nanggugulo na naman, ano? So ayun na nga mga boss, no? Natapos na naman yung isang episode ng ating Dayo series, yung ating Dayo series episode 2, kung saan dinayo natin nag-farm visit tayo sa Rolling Hills Game Farm. Big shout out po ulit sa owner niya, si Mr. Jeril San Juan, at sa kanyang farm pinaka parang namumuno doon, ano? Matatawag na rin nating farm manager, si Boss Jonel Valdez. So ayan, ano, maraming salamat po sa pagtanggap niyo sa amin sa inyong farm. At grabe yung naging experience natin, ano? First time natin makapasok sa isang malaking farm. So marami tayong nadinig na mga kwento about dun sa mga dito sa larangan ng game farm, no? At isa lang ang masasabi ko, yung pinanggalingan ng lahi natin ay hindi po basta-basta. Ano pa ba? Yun, marami tayong narinig na malalaking pangalan na kakilala rin nila. So yan naman kasing mga yan, magkaka-ano rin yan, no? Magkaka-team or minsan mga magkakatropa na. So nagpapalit-palitan din yan sila ng mga ng mga alaga nila, no? So parang ano lang talaga, passion lang and hobby or sports, sabihin na nating sports. Ganyan. So base lang sa experience ko dun sa mga nakita natin mga manok doon. Meron po akong observation, no? Yung magagandang manok po pala doon, yung mga tinuro sa akin ni Boss Jonel Valdez, no? Kung saan syempre siya yung nag-aano nun, no? From sisiw hanggang lumaki yung manok, siya nag-aalaga nun. At tinuro niya sa akin yung mga magaganda nilang manok. Isa lang po yung na-observe natin, isa lang po yung sukat nila. Kung di po mid-station lang po, halos wala po sila dong high station, yung sobrang tatangkad na manok, wala po silang ganun, wala po ako nakitang ganun. Yun lang po yung na-observe ko, no? So syempre karamihan sa ating mga newbie, lalong lalo na pag kunyari yung mga newbie, mga bagong buyer, palaging hinahanap yung mga gwapo at matatangkad na manok. Although lahat naman ng manok doon ay mga gwapo, pero halos wala ako nakitang ano doon. Kung meron man mga stag, syempre pag mga stag medyo matatangkad patigtad. Pero pag mga kakna or mga bull stag, ayan, puro mga medium station lang talaga yung mga magaganda talaga. Kumbaga yung tawagin nilang super na na manok. So ayun, ayun lang po yung na-observe ko. At syempre, alam ko marami sa inyo magtatanong kung may ina-out sila. Pasensya na po, ultimo sila kinukulang na rin po sila sa manok dahil sa alam nyo na po yun. At kaya sa ngayon wala po silang ina-out, no. So kung meron man, kami sa akin ni Jonel, magme-message na lang siya. Kung meron man silang i-out, ayun, pwede kong i-offer sa inyo, pero sa ngayon wala talaga. Ubos talaga yung nila, no, yung mga manok nila, dahil syempre alam nyo na.
At syempre kung umabot ka pa dito sa part ng video na to, huwag mo naman pong kalimutan i-like at i-subscribe yung ating maliit na channel, no, para lalo pa tayong ganahan gumawa ng mga ganitong video. At syempre palaki po tayo ng palaki, no, lalo na yung mga bagong newbie na bago na newbie pa. Mga bagong audience natin dito sa ating channel. Welcome po dito sa ating channel na Tilaok Pinas. At syempre ang aabangan nyo, next episode natin, episode 3, isang kaibigan rin ni Boss Jonel na may farm, may ganon ding farm, no. So bali yun yung magiging episode 3 natin. Schedule lang din natin yan, baka medyo matagalan dahil alam nyo naman busy ang busy ang inyong lingkod. So yun, yun lang, magandang experience para sa ating mga newbie, lalong lalo na sa akin. First time ko makapunta sa ganong kalaking farm, at sana marami pa tayong mapuntahan ng mga ganong farm, no, para lalo pa tayong matuto. At syempre hindi ko naman po ipagdadamot, i-share ko din sa inyo syempre yung mga natututunan natin. Habang tumatagal mas marami tayong natututunan. At syempre continuous lang yung pag-aaral natin, kahit naman sila yung mga malalaking pangalan dito sa industriya ng game foul, patuloy pa rin po sila nag-aaral about dito, no. So yun lang po mga boss, at muli maraming salamat sa inyong panonood, at dito ko na rin tatapusin tong video na to. Muli ako po si Tilaok Pinas, nagsasabing Tok Tok Tilaok, sabi ng manok.